Narito po ma'am ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte hinggil sa pagkakatalaga ni Marcos Jr. kay Nicolas Torre bilang pinuno ng Philippine National Police. Ay, sorry. That's my reaction. Sir, next question. Malutong na halakhak lamang ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin ito kaugnay sa kanyang masasabi sa pagkakahirang kay General Nicolas Torre III bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Sinaksihan mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang turnover ceremony nito sa Camp Crame, Quezon City kasabay ng pagtatapos ng termino ni General Romel Francisco Marbil matapos pinalawig ng Pangulo ang panunungkulan nito dahil sa nagdaang national and local elections 2025. Matapos ang halakhak, hindi na tumanggap ng anumang tanong si Vice President Sara patungkol kay Torre. Matatanda ang isa si Torre sa nanguna sa sinasabing iligal na pagdakip at pagpapatapon sa ama ni Vice President Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, kaugnay sa isinampang kasong crime against humanity. Habang ipinatupad nito ang kanyang kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng kanyang administrasyon noong bilang Pangulo ng bansa, makikita ang pagkaladkad, pagbabanta at kawalan ng respeto ng mga pulis sa dating Pangulo sa kabila ng kawalan ng due process sa ginawang pag-aresto sa dating presidente. Sa isang pagtitipon sa The Hague, Netherlands, naniniwala si Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte na ang pagkakatalaga kay Torre ay bunga ng pabor ng Pangulo at hindi nakabatay sa merito o track record nito. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo ano nangyari. You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-pabor-based promotion eh. Sa kabila ng mga seryosong aligasyon ng paglabag sa batas at paglabag sa due process na isinagawa ni General Torre laban sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC at kay dating Pangulong Duterte, nananatiling kontrobersyal ang kanyang mahakbang na labis na kinikwestiyon ng publiko. Nobody in the right mind would do what he did. Yung sinakay niya si PRD sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yon, kung masakto yung utak niya, hindi yun, baksak sa neuro yan. Sigurado ako. Ayun. Nakalimutan ni General Nick Torre na ang kanyang baril, bala, tsapa, uniforme, pati karsunsilyo niya, pagmamayari ng taong bayan. Hindi niya kayang gamitin yan para dahasin ang taong bayan. Ang kanyang pagtatapang-tapangan ay hindi po katatagan ng loob at katinuan ng pamumuno. Ang kanyang pagtapang-tapangan ay pagpapakita ng kahinaan sapagkat ang poder na dapat ay ginagamit lamang para sa pangangalaga sa kapakanan ng mamamayan at na matitino ng mga elemento ng lipunan ay hindi dapat yan inaabuso. Kung yan ay aabusuhin mo at yan ay gagamitin mo ng lagpas na sa otoridad na ibinigay ng taong bayan at ng batas, hindi ka na law enforcer niyan. Ikaw ay violator na. At yan ang walang pinagkaiba doon sa mga terorista na nagkakaroon ng interes na abusuhin ang paghawak sa armas. So ang kaibahan lang ni Torre, kung gagamitin niya ang armas at poder at ranggo niya, Ma'am Lorraine, sa pag-abuso sa karapatan ng taong bayan, ay nagamit siya ng state terrorism. Ang kaibahan niya sa CPP, NPA, NDF, naka-uniforme siya ng uniforme ng pulis at ang baril at bala na gamit niya ay nanggaling sa taong bayan, samantalang ang CPP, NPA, NDF ay lantarang terorista. We hope na hindi po mauulit itong kanyang mga ginawang state terrorism dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi po yan katapangan. Religious compound yan, mga religious workers ang dinahas niya. Hindi ginawa ni Hitler yan sa Rome, sa Santo Papa. Hindi ginawa yan ni Marcos sa anumang simbahan during the martial law. Nakakahiya ang ganyan. Hindi yan katapangan. Sapagkat kung ginawa niya yan sa harap ng NPA, ng Abu Sayyaf, ng MILF, ng MNLF, siguro may paggalang pang mararamdaman ng taong bayan sa kanya dahil magkakaroon siya ng katapat na lalaban sa kanya. Pero sa mga sibilyan, sa religious worker, nako sa kabataan, kababaihan, anong tapang at anong dangal ang mayroon dyan sa ginawa niyang terorismo sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ
at pati na sa pagkaladkad at iligal na pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ma'am Lorraine. Si Nick Torre is not a pit bull or a bulldog. He is a lapdog of the Marcoses, no, of this Marcos administration. And he's incredibly stupid. Hindi siya marunong mag-isip. He has no critical thought, he has no creative thought, he has no independent thought, walang pinaninindigan. Sumusunod lang sa kanyang mga utos, no, na kahit na illegal na orders. And yun yung paulit-ulit. That's why this man is dangerous, because evil is possible through this man because he's unthinking. Ganyan yung itinuro ng Holocaust sa atin. No, nangyari yung milyon-milyon na mga Hudyo na pinatay. And other parts in history, nangyari yung mga kalapastanganan na ganyan sa mga taong katulad ni Nick Torre. Pero si Nick Torre is just a pawn, no? Ang nakatrabaho namin yan under PRRD, matino yan. Dahil matino ang president, no? Walang ipapayag si PRRD na magbibida-bida ka at mag-arrogante ka, no? At maglalabag ka sa mga batas, na lalo na human rights. Pero with a president like Bongbong Marcos, a monster like Nick Torre is very possible. And it should send chills up our spine that no less than the Secretary of the ILG said, no, everyone should be afraid. No, what you should hear from a public servant is this: hindi kayo special, mga trabahante lang kayo sa gobyerno. Meaning, you should bow down to the Filipino people. Hindi kami ang luluhod sa inyo. Hindi kami ang matatakot sa inyo. Kayo ang dapat natatakot sa amin. Ganon ang demokrasya. Ganon kapag ka ang demokrasya ay healthy and vibrant. Pero kapag kapasista na ang gobyerno, ganito na yung mga naririnig natin. Everyone should be afraid when you tell General Torre to attack, he attacks. Meaning, he's really unthinking. No, he will follow any illegal order. So that chief PNP title of this man is not a hindi siya compliment, no? Hindi siya compliment. It really is for me, and if you make me chief PNP of Bongbong Marcos, that's a terrible insult to me. I'm thinking of so many things kasi, Eric, no? Ang dami-dami ko naisip. Naisip ko yung sinabi ni Niccolo Machiavelli, it is not the title that makes the man, it is the man that makes the title. And to have someone like that, to invest an empty vessel like that, a dangerous and unthinking cog in the machinery of a fascist government who is unthinking with that kind of power is dangerous. But nobody is afraid here. Nobody should be afraid. Walang natatakot dito. Walang dapat matakot dito. Magtulungan tayo dito.